Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, September 3, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 4, verse 38 hanggang 44. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon day tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol sa purpose o kaya ang bawat layunin natin sa mundong ito. At dun sa unang pagbasa natin, nandun na naman na banggit ni St. Paul yung tungkol sa faith, hope, and love. Nagpapasalamat siya sa ating Panginoon na merong ang mga Kristiyano noon ay merong pananampalataya kay Jesucristo, meron silang pag-ibig sa mga banal na katulad nila at meron silang inaasahang paghahari ng Diyos sa darating na panahon. Ngayon, itong mabuting balita, ano ba ang dapat nating gawin sa mabuting balita? Ano ang purpose ng pagkarinig natin dito sa mabuting balita? Sa sarilinin na lang ba natin ito o kaya'y hanggang sa loob lamang ng ating isip, sa loob lamang ng ating puso? Ito ba ay hanggang dito na lang sa ating sa bahay o kaya sa ating pamilya o kaya sa ating mga mahal sa buhay? O baka meron din tayong layunin o purpose na ipalaganap ang mabuting balita doon sa mga hindi pa natin kilala, sa ibang kapwa, sa ating mga katrabaho, at kung kahit sino man na makasalamuhan natin o makita natin. Kasi parang mas mayroon ding kabuluhan kung may i-apply din natin, hindi lamang sa mga taong malapit sa atin itong mabuting balita ng Panginoon at yung mga
at yung faith, hope, and love na meron tayo para sila ay mabulat din at magkaroon din sila ng pag-asa katulad nung pag-asa na meron tayo. At mas maganda kasi kung lahat tayo ay mayroong pag-ibig sa isa't isa at lahat ay nananampalataya sa Diyos, magsisimula ito sa atin at magiging maganda ang takbo ng mundo at sa atin magsisimula ang mamuhay ng matuwid, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas na nagkakaroon ng maraming problema sa gobyerno dahil sa pagiging sakim sa kayamanan o kaya gusto ng katanyagan. Ayan ang mga taong hindi pa talaga nakakakilala sa ating Panginoon at nasisilaw pa sa mga material na bagay. Kaya kung meron tayong pagkakataon, maswerte tayo na nakilala natin ang ating Panginoon at kasama ng ating mga kasambahay. Siguro maganda rin na ipalaganap pa natin hindi lang sa loob ng ating bahay katulad ng ginagawa ng Panginoon. Sabi niya, dapat kuring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. So ganun din sa tingin ko, nang matanggap natin ang Panginoon at ang Kanyang Espiritu Santo, bibigyan din tayo ng ating Panginoon ng kalakasan para ipalaganap ang mabuting balita sa ibang tao. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen.